Kamusta mga Chong, and welcome po dito sa ating channel, no? Chong Talks. And I just want to say thank you po sa mga bagong subscriber natin at sa mga dati pang subscribers ay maraming salamat po sa inyo, no? Thank you po sa pag-support nyo. At syempre po, no, yung mga hindi pa at yung dumadaan, napadaan, please like natin, comment, maganda yan, share nyo, subscribe, at i-press nyo na rin ang bell notification. In that way, alam nyo meron tayong release na video ngayon. Okay? Kaya again, thank you very much po sa inyo. At syempre, no, ang ating pong mga tropa sa buong mundo, Pinoy Overseas Workers. Maraming salamat din po sa mga OFW na sumusuporta sa atin. Salute po ako sa inyo. Okay? Alright, let's talk about this anymore. Okay, yan. Well, mga Chong, meron po tayong nabalitaan na ang ating pong Vice President Sara ay gumagamit din daw ng pulburon. I know, man. I know. That's right. Kaya sabi ko, what the heck? Wag naman po. Sa presidential, nababalitaan na. Pati ba naman ng Vice President? Kaya sabi ko, teka nga, malaman ko nga. Yung pala, ito pala yun. Panoorin po natin, mga Chong. Maganda po ito. Wow! So many stars. Ang dami mong bituin. Bituin yan. Good boy. Very good boy. The best student. Tama ba? Tama po? Teacher. Ben? Teacher Ben. Sabi mo kay Teacher Ben na nagkausap tayo. Sabi ko sa iyo, congratulations dahil ang dami mo stars. Alam ko yan, pag madaming stars, sabihin mabait, magaling, at matulungin. Nakakatuwa po no? At parang yung kausap niyang ng bata ay parang regular na leader lang. Diba? Kasi may mga talagang feeling na yung pagka yung halimbawa may dumating na matataas ang posisyon o kilala, parang, di ba, parang iilang ka or something. Itong si Vice, hindi parang tropa-tropa lang, ika nga. Kaya mahal na mahal siya ng Pilipino kasi ganyan ang nakikita nila sa taong ito Siyempre, sasabihin naman ng mga trolls na, video lang yan, photo op. Hindi po. Kung gusto nyo, hindi maghanap kayo ng video na talagang, si Vice, fake. Alam nyo, hindi perfecto yung tao. Siyempre, may mga negative din yan. Pero yung sabihin, when it comes to kapwa, hindi mo siya matatawaran talaga Natural na natural sa mga Duterte yung pagtulong. Kaya, para sa akin, ayos talaga yung ginagawa niya. Kaya, sana, tuloy natin ang suporta sa kanya dahil, guys, maniwala kayo. Ito na naman ang magbibigay ng pride sa mga Pilipino. Believe me. Mami, kipin. Wala sila. Sa ako nung pulbura. Natawa tuloy yung mga nagbi-video yata, no? Pulbura. See? Yan ba naman kung hindi pa kalat-kalat na yung ating ninuno sa taas hindi rin gumagamit ng pulburon pati itong mga regular na Pilipino alam, see? Mga Pilipino hindi aanga-anga yan. May mga uto-uto pero ilan lang yun, bilang lang yun sa palad. Tuloy natin. Guys, magbibigay ko ba lang gusto na ba? Magpaprint pa kami Sorry for my allergy. Still. Ayan! See? Ayan! Merienda ko. Sarap yan. Hindi sa'yo may ayos! Araw-araw. Masarap yan. Para naman kami, Vice! Sunday. Isang linggo. Pag-ibig. Yan pala yung pulburon na sinasabi nila. Akala ko naman kung ano na yung pulburon, medyo ninervous na ako. Sabi ko, come on, man! Not again, di ba? Pero alam naman natin na hindi gawain niya ng mga Duterte. Actually, sila pa yung kalaban ng gumagamit ng pulburon. Di ba? That's right. Kaya, out yan. Kaya alam nila. Pulburon na, ako, gusto ko rin yan, no? Vice, paano naman kami? Ang bihira naman. Pulburon. Okay? Sarap yan. Yan, ha? Sabi ni Vice, nakaka-addict yan. Pero yung pulburon ng parang Goldilocks, ha? Baka mamaya, ibang pulburon ang gamitin nyo. Hindi, mali yung kausap natin. Yung nasa taas pa, hindi yan. Thank you po. Kainin lang. See? Palakpakan po natin, mga Chong. Dahil, kapagbigay na naman kahit
sandaling ligaya man lang para sa isang bata, no? Isang bata lang yan, pero at least ramdam mo, parang milyong saya, di ba? Ika nga unlimited saya. Okay? Alright, back to normal na tayo. I mean, yung talagang pag-uusapan natin. Yung kanina kasi parang, paaliw lang po sa ating mga manonood, no? Ay, katulad nga ng marami nagsasabi na itong si Vice President Sara ay nagsalita na tungkol sa mga balak o baka maging desisyon ng ating Presidente BBM. Ay ito nga po yung peace negotiation or parang paandarin ulit nila yung peace negotiation ng mga NPA, NDF, no? Kaya parang nagbigay na siya ng message na sana pag-aralan mabuti ng ating Presidente ang tungkol dito. Panoorin po natin ang kanyang video, in that way malaman po natin. Mga minamahal kong kababayan, Assalamualaikum. Madayaw ba yung adlaw kaninyong tanan? Magandang araw sa inyo lahat. Taong 2017, personal kong nakita nag-aagaw buhay sa hospital ang isang biktima ng pinasabog na improvised explosive device ng mga NPA sa Mandong, Davao City. He was struggling and choking with his own blood. It was truly a painful sight. Hindi ko rin malilimutan ang paghingi ko ng tawad sa ina ng namatay na opisyal ng Philippine Army dahil sa nangyaring engkwentro sa Barangay Paquibato, Davao City. Hindi ako nakapagsalita nung ako'y tanungin kung ilang anak pa ba ang mamamatay dahil sa mga terorista sa Davao City. Mga kababayan, walang katulad ang kasamaan ng teroristang Communist Party of the Philippines, National People's Army at National Democratic Front of the Philippines sa kapwa nila Pilipino. Hindi na mabilang kung ilang sibilyan, kabilang na ang mga menor de edad, ang naging biktima ng madugong digmaang idinulot ng mga terorista. Actually, totoo yan. Yung sinabi ka nung unang sinasabi ni Vice, ay wala talaga. Itong mga NPA na to, NDF, itong mga, yan, pambira, para naman paulit-ulit na lang tayo. When it comes to concern for the Filipinos, ang NPA na yan, walang pakialam yan sa atin. No matter what. Because they want the country always down. Alam niyo yan, di ba? Kaya ito sila Castro, sila Gabriela, sila Brosas, at saka ito si Manuel, yung natitilang bugok ng Kongreso, dapat siyang matanggal na yan, mawala na yan. Kaya, itong sinasabi ni Vice President Sara, ilang beses na may mga peace negotiation eh. And look what's going on. Up to now, ganun pa rin. Di ba? Maraming batang estudyante ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil dinala sila sa bundok upang maging armadong terorista. Hindi na rin mabilang ang mga barangay captains, kagawad, security volunteers, pulis at sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay para protektahan ang ating mga komunidad. That's true. Nananawagan ang kanilang mga pamilya ng hustisya. Subalit, hindi ito makakamit kung bibigyan natin ang mga teroristang grupo ng amnestiya sa pamamagitan ng Proclamations 403 at 404. Sumusuporta ako sa mga hakbang para itaguyod ang kapayapaan sa bansa because the fight against terrorists is deeply personal to me as it is deeply personal to the families of countless Filipinos whose lives were forever upended because of the madness of terrorists. See, I don't blame Vice President Sara for saying this na talagang personal sa kanya yung nangyayari, labanan ng NPA at government. Kasi naranasan niya na yan, naikwento na ni Tatay Digong yan, di ba? Na mismo si Sara nakita niya yung nangyari sa nag-alaga sa kanya na pinatay. At syempre po, additional na yung sinasabi niya ngayon when she was a mayor. So, hindi na biro sa kanya yun. Biro mo, sunod-sunod na nangyayari sa buhay niya yun, sa experience. Ang pangit na experience yun. Kaya siya, mabuti na lang, si Sara, matapang, palaban. Paano kung ibang klaseng mayor yan? Na, wala na, sige, suko na ako, sunod-sunod na lang dahil ayoko lang masaktan, di ba? Meron siyang palaban. She wants to finish it. Di ba? Yan ang hindi maintindihan ng iba. Pero syempre, yung mga sila Castro, sila Manuel, mga salute block, di ba? Sila yung hindi talaga iintindihin si Sara kasi nasaktan na sila sa ginagawa ni Sara. Dahil totoo. Di ba? Kaya nga binanatan nila sa confidential fund si Sara kasi alam nila, ito yung isa sa bala niya para humina ang mga NPA. Which is true. Bumaksak na ang NPA panahon ng tatay niya tapos siya ngayon, pinababaksak niya pa yung natitira. And now, itong tatlong bugok na to, they're trying their best para humanap ng allies na gumawa ng lies, di ba? Tuloy natin! Pero hindi ang pagbibigay ng amnestiya ang daan sa kapayapaan. That's right. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-ELCAC at mas palakasin pa ang mga ito.
panalo na tayo. Yup, Lumalaban exactly. na ang mga komunidad. Yes. Mr. President, Totoo din yun, ha? Nung araw sa Batangas po, pagka narinig namin NPA, takot na. Ika nga parang, kamaingay, baka madulas ka. Ngayon hindi. Minumura na ang NPA doon. Although wala nang NPA masyado sa Batangas, merong mangilan-ilan, pero mga sumuko na, but they are not scared anymore. Actually, mas takot pa nga sila kay Lisa Smugs, tsaka kay Tambalos-los ngayon. Diba? Pero ibig sabihin, ika nga, parang wala na. Kaya nabubuwis itong tatlong salot block. Kasi wala na naniniwala sa kanila eh. Nauubos na sila. Eh ngayon, they're worried magto 2025 na katulad ng bayad muna. Ano ba yun? Bakit ito ng bayad muna? Bayad muna, natanggal. Ang tanggal ng Congress party list yan, pero nawala. Sila na isusunod. the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Yep. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and DFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Exactly. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Sana nga po, Mr. President. Dugtungan ko lang sinabi rin ni Vice, or siguro yun na rin yun, pero ibig sabihin, tama naman yung sinabi niya na ilang beses nang ginawa yan eh. Ano year na ngayon? 2023. Panahon pa ni Cory, no? Nagkaroon na ng mga negotiation niya. Pinakawala na nga ni Cory yung mga leader. Kita mo nangyari sa kanya. Siya mismo, yung mga leader na yun, siya mismo tinitira. O, pumunta kay Ramos, ganun din, may peace negotiation din. MILF, MNLF, alam ko, ginawa ni Ramos yun. Pero NPA, hindi na kompleto. O, hanggang kay ERA, kay GMA. O, ano nangyari? Ilang peace negotiation na yan? Wala. Diba? Kay Tatay Digong, kung matatandaan nyo, ha? Diba, pinagbibitangan pa si Tatay Digong na galit sa NPA, pero yung pala nakikikollaborate sa NPA. Yun yung time na nakikipag-peace negotiation si Tatay Digong. Binigyan pa nga ng pwesto yung mga NPA leader yata yun, or basta NPA sila dati. Ano ginawa? Ginagapang nila yung departamento o para maging sa kanila. See? Ganyan katraidor ang mga hayop na yan. Kunyari, nakikipag-peace negotiation, yung pala kumakamkam. Katulad ng salot block na yan. Ano ba ginagawa nila? They're just getting money. It's all about money. Diba? Si Vice President Sara gusto niya na gumanda ang takbo ng Pilipinas. Paano tatakbo Pilipinas kung yung security natin masama? Diba? Kaya nga itong message niya kay President BBM na sana pag-aralan niyang mabuti. Pero katulad nga sinabi ni Sara, she will be staying on the side na no to peace negotiation with the NPA and DF. Kahit kami, no. Kasi wala na eh. Pinagbigyan na sila ng multiple times pero ganun pa rin ang nangyayari sa kanila. Diba? Kaso, itong isa, nagpapapogi. Diba? Kaya syempre, kahit hindi siya pogi, gusto niya maging pogi. Sino pa ito sinasabi ko? Yan. Diba? Why? Dahil nga itong taong to, nangangarap na umangat maging leader ng bansa. Pweh! Kaya nga biro mo nakakatawa itong taong to. Yung silang pamilya nila, from Marcos, Romualdez, halos sinira na ng buhay nila ng mga NPA nung araw. Ngayon, nakanganga na to sa mga NPA. Nakikipag na kanal Teddy Casino, sa mga salot blocks. See? Ibig ko sabihin, you can tell na itong taong to, walang pride man lang sa utak. I guess, pag talagang politics, kahit ano, you're gonna suck balls, no? You're gonna suck their ass para makuha mo yung gusto mo, maging leader ka. Siguro, baka may negotiation din yan sa grupo niyan. O sige, tulungan niyo ako, sirain si Vice President at pag nanalo akong presidente, di buhay na naman kayo sa bundok. Di ba? Tulad na sinasabi ko. Kasi hindi naman makikipag-deal yung hayop na yan sa mga hayop na salot na yun kung wala sila talagang on the table eh. Do you think? Oh, let's just be friends, di ba? Kaya hindi ako naniniwala walang deal yung dalawang hayop na yan. But anyway,
Ito ang sabi naman ni Tamba, which is expected na yan naman ang kanya susuportahan. Alam ka namang hindi, di ba? Hindi niya malang iniisip. I guess wala kasing isip, kaya ganun. Sa gitna niyan, nagpahayag naman ng suporta si House Speaker Martin Romualdez sa negosasyon sa NDFP. We support 100% our President's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is Christmas. It is the time for peace. At sa hiwalay na Ilang Pasko na ba yung nagkaroon ng peace negotiation? I remember I was still young. I was in college nung nagkakaroon ng peace negotiation. It's also Christmas. Ang katwiran ng mga head panel ng government about the peace negotiation ng mga NPA, oh, because it's Christmas. Let's be together. No, let's forget. Let's forgive. Ilang beses na yan, tambalos-los, pambihira ka na. No? Parang naman, aanga ka. Ilang taon ka ba nun? Mas matanda ka pa sa akin, hindi mo alam. So, minsan iniisip ko, ano ba nasa utak nilo? Ito ba'y dahil nangangal talaga maging presidente na lang, kaya yan ang utak niya? Kasi sa Speaker of the House, di ba? Kita nyo nangyayari sa Congress ngayon. No, it's like martial law ng Congress. Pag tinira mo sila, patatawag ka agad. Kaya, wala, it's bullshit. No? Kaya naman, when it comes to trust rating, wala pang 1% yata itong hayop na to, di ba? Kaya hindi ko masisisi yung mga taong bayan na galit dito sa hayop na to. Pero nyo lang, donate pa pala to ng almost, I'm not sure the exact amount, but it's 2 billion daw, I think, dito sa US, sa eskwela sa US. Pero nyo yun, kung yung 2 billion na yun, ibinigay nyo na lang yun sa mga estudyante sa Pilipinas or sa mga mahihirap. That 2 billion will help a lot of Filipino people. Because that was $2 billion. Hindi peso yun. Ang laki nun. Di ba? Hindi nga lang, I don't know why hindi nila pinapaimbestiga yan. Pero ang kapal ng mukha. Di ba? Kaya, I don't know. This government really, I think it's really messed up. pahayag, sinabi niyang matapang na hakbang ang peace talks sa magkakaliwang grupo sa pagkamit ng kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Bakit din aniya matatakot na makipag-usap sa mga rebelde kung alam nating malakas at matatag ang hukbong sandatahan ng Pilipinas? Gihit pa ng House Speaker, higit pa sa politika ang negosasyon. Hindi naman kasi about the sandatahan, lakas yan sa lakasan ng puwersa ng mga weapons or yan, Mr. Tambaloslos, di ba? Hindi mo nga utak mo. Ilang beses na nga nag-peace negotiation, wala naman nangyari. They're just using the government because the government has the source. Why do you think yung tatlong bugok dyan na salot block, ginagamit lang ang Congress? Do you think yung mga tao niya ginagamit ng salot na yan dahil sa tao? No! They're using the Congress para lang gumamit ng pera. They need money for their people in the bundok. Di ba? Kali, man. Speaker ka nga. Jak-jak ka ng jak-jak. Ito aniya ay pagkakataon na hilumin ang pagkakawatak-watak sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Gali, man. This guy, for real. O, ito pa. Ito pa magpapano na dugo nyo. Naku po! Buma pala, parang hahanap ka na ng barangay tanod. Anyway, isa to sa nagsalita rin. Akala mo kung sino, no? Ano ba yung mas devil? Yung advocacy na magtuloy-tuloy yung gera? O maging peaceful ang ating bayan? Yan ang belta ni ACT Teachers Party List Representative Gera. Sino ba nag-umpisa ng gera sa Pilipinas, Miss Castro? Ha? Yan. Kailan ka ba pinanganak? Tulad ng sinabi ko kay Tambaloslos, mas matanda ka rin sa akin, dapat alam mo yan. Tsaka isa pa, devil. Talaga naman devil kayo eh. Wala naman pasensya na, baka iniisip nyo, inaagawan kayo ng pwesto. No, you can have that position. You guys are the devil of the Filipinos. Hindi yung iba. Yung mga politikong corrupt, pangalawa lang yan. Pero kayo talaga devil ng Pilipinas kasi kayo ang dahilan kaya hindi umasenso ang Pilipinas ng mabilis. Kayo lang. Ikaw nga, hindi mo makondemn ang NPA dahil alam naman namin na ikaw ay isang NPA. Kita mo, di ba may kaso ka pa siyang kidnap ng mga kabataan? Ano na nangyari doon? Franz Castro nang tawagin ni Vice President Sara Duterte na agreement with the devil ang binuhay na peace talks ng Saktan kasi nasaktan nito si Castro dealing with the devil. Alam mo naman devil sila. Di syempre na-insulto kayo naman, Vice. So, sa bagay, tama yung sinabi. Marcos administration sa National Democratic Front. Kama sabi, magkano usapan natin dito? 1 billion daw, sabi ni BBM. Basta sa 2028, si Tambaloslos, ipanalo nyo, di ba? Sabi, sige, ganyan. Basta yung 1 billion ko. Down payment muna, 500 million. Kung naman, pambira. Of the Philippines. Kinuwestiyon din ni VP Sara ang desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na bigyan ng amnestiya ang mga rebelde. Patutsada ni Castro sa Vice Presidente. At alin ba yung mas devil? Yung gumasta ka ng 125 million na confidential fund na wala namang
Yung mga hawak ng mic, parang sabi, bullshit nung kausap, nung nagsasalita na to. Hindi na, alam nyo mga chong, ganito lang. Ito to, simple lang yan eh. Yung tao na yan, kung talagang interesado itong nagsasalita, nakatingin talaga yan. Di ba? Parang, oh, okay. Oh, alright. But look at his face. Di ba? Talagang nakatalikod yung mukha niya habang ginagano niya yung mic. Di ba? Yung sabi, walang kakwento-kwento ng tao. Tinutusan lang ako ng boss ko na pakinggan para merong ma-report. Look! Authorization mula sa Kongreso. So, tingin ko yun ang mas devil. Yun daw mas devil yung 125 million. Castro, dinala ni Vice President Sara yung 125 million for the Filipino people. Number 1 na yung satellite. Number 2, hindi ko na memorize yung iba, di ba? Pero may nangyari doon. Kung matatandaan mo, Castro, di ba, sa Congress, in-explain na sa'yo na nag-set up na ang Vice President and Department of Education ng kung anong paggagamitan ng pera habang wala pa yung pera. Ngayon, ibinigay ng Presidente yung pera sa kanya, ginamit yung pera before the end of the month ng December. Kasi nga, di ba, meron palang patakaran dyan sa government na hindi ko rin alam na kaya naman pala na ginamit agad nila ng pera within 11 or maybe 19 days. I don't know. I really don't care. Pero para sa akin, alam ko may pinaglagyan naman ng pera ay para hindi mabawi. Sayang naman daw. So, kahit ako sabihan ako ng boss ko, no, gamitin mo yan bago the end of the month or else I will get kung ano yung matira. Pero pag hindi mo nagamit, babawiin ko. Syempre ako may plano na ako, may setup na ako. I will use it right away. Kahit sabi ko, hindi, bayaran na yan. Sige na, bilhin na agad yan. Ganyan. In-explain na sa inyo yan. Kaya yung sasabi mong, 125 million? O yung talagang you can tell na itong si Castro ay parang, yun ang lagi sinisingit niyang 125 million. Kung matatandaan niyo sa last video ko, mga chong, next to the last video, I'm not sure yet. Pero, ibig sabihin, nung in-interview siya ng, excuse me, nung in-interview siya ng ABS-CBN reporter, kung nasaan yung policy sa libro na yon na nakita nila na dapat hindi ganun. Wala siyang maipakita. Sabi pag-aaralan na lang. Okay? Napakasinungaling talaga na hayop na Franz Castro na yan. Okay? She's really the devil actually. Tama si Vice President Sara. She's the devil. Ito, minion. Diba? But anyway, wala lang. Parang sabi ko, yun lang ang ginagamit nila 125 million. Hindi na sila nagsawa kaya yung mga tao natatawa na lang sa kanila. Nagpahayag na ng suporta kahapon si House Speaker Martin Romualdez sa peace talks ng Marcos administration. Maging ang political party leaders sa Kamara, nagpahayag din ng unwavering support sa peace initiative ni PBBM. Sa panig naman ng Senado, ayon sa kilalang kaalyado ni VP Sara na si Senador Bato de la Rosa, naiintindihan niya kung ano ang pinaghuhugutan ng bise. Hindi talaga magtiwala sa mga tao na okay lang mas kung mag-peace talk. Everybody wants peace. Peace talk, pero mag-peace talk tayo dapat not on their terms. It should be on the government terms. Hindi tayo magpaligtas kanila. Isinalang kanina sa Kamara ang 4 na House Concurrent Resolution para pagtibayin ang Proclamation No. 403 hanggang 406 na nagbibigay amnestiya sa mga sumukong miyembro ng mga rebeldeng grupo. Nagkasama sa pagdinig si Abang Lingkod Party List Representative Caraps Paduano na isang dating leader ng mga rebelde na nabigyan ng amnestiya ng pamahalaan. We as public servants should comply and support to that commitment of this government. They did, dumbass! Ilang beses na humarap ang government sa mga NPA to have peace negotiation. They complied already. You're such a dumbass. Ang problema, hindi naman nila nasunod. Walang nasunod. Nagwalang niya pa rin. Nag-traitor pa rin ang mga salot na yan. Kaya, you cannot blame. Ang hirap kasi mga chong, no? Itong Congress kasi, wala na We cannot count on them anymore. Wala na. Ang Congress, wala na. Basta pag sinabi ni Tambalos-Los, ganito gawin nyo, that's it. Ganyan na yan. Yan ang Congress ngayon. It's so sad. Dahil, nung panahon ni Tate Digong, hawak ni Cayetano at naging hawak ni Velasco, maganda pa ang Congress Maganda pa image. May konting, alam mo na, di ba, natatandaan nyo si Cayetano at si Velasco, medyo nagkakaagirian noon. But, still, pagdating sa mga ganyan, nagiging in one sila. Because they copied the President of the Philippines na si Tatay Digong. No? Ito wala na martial na nga sa Congress. You can tell, you can see. No? Ang daming bobong congressman. Ako, sasabihin ko straight, ang daming bobong congressman. Now, maybe they're not bobo, but they're just thinking piso. Diba? When it comes to piso, oo na lang ako ng oo. Kasi, I want piso. Kaya itong mga to, wala na. Siyempre, yun ang gusto ni Tambalos-Los Did you ever see na kumukontra mga congressman sa mga ganyan? Diba? Ewan ko lang kung si Representative Marcoleta, hindi ko na siya masyadong narinig. Or maybe umiiwas na siya dahil alam niya kontra siya. Ayaw niya na lang, alam niyo na, pag-initan. Kasi ganyan nga sa
sa Congress ngayon. Pag ayaw mo sumakay sa alon, yari ka, di ba? Yun ang nangyayari. Kaya, mga chong, what do we expect from the Congress? Wala na. Unless pabor ka. Yan lang yun. Because all peace agreement being signed represents the government of the Republic of the Philippines. Iginit din ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. na malaking bagay ang pagbabalik ng peace talks. Halos 10,000 rebelde raw kasi ang maaaring mapasama sa amnestiya sa susunod na taon. Sinasabi natin na this is a democratic space that we have to manage, and we would like to encourage everybody to have an open mind on the amnesty. Sa huli, inadopt ng Committees on Justice and National Defense ang 4 na inihaing resolusyon. Oras na i-adopt ang mga resolusyon ng Senado at Kamara ay magsisimula na ang formal na pagbibigay ng amnestiya sa mga rebelde. Nagbabalita mula sa Frontline, Mariana Enriquez, News 5. Well, I guess that's how it is. At since hawak na nga sa leg itong mga buwisit na congressman na to na walang balls, basta may piso, ay talagang gano'n na nga ang mangyayari. Hindi na sila makikinig pa sa ibang strategy. Diba? Kasi ang pagsuko naman ng mga NPA, tuloy-tuloy naman yan eh. Dahil nga may NTF-L ka. Diba? So, it doesn't need, parang peace negotiation. Kasi ilang beses na yan. Pero walang nangyari. Ngayon, nakikiano naman. Kasi nga po, yung ating administration ngayon from the executive sa Congress, wala na, mga chong. Ewan ko na lang sa Supreme Court, pero when it comes to executive, excuse me, and legislative, wala na. Basta pera, yan na yun. Kasi ako, naniniwala ko sinabi tatay ko, wala kang tinatago, ilabas mo, ipakita mo sa taong bayan. Pera ng bayan yan eh. Hindi naman pera yan ng mga congressman. Actually, tauhan lang natin yan eh. Yung mga congressman, senators, mga tauhan lang natin yan. Pero lumalabas ngayon, tayo ang iniipit nila. Ito mo yung nangyari sa SMNI, di ba? Ganun talaga. Pag totoo kang tao, ikaw masama. Pero kung sumasakay sa kanila, open your mouth and I will put piso, then we will be besties. Yan ngayon tuwa-tuwa ang mga salad block. Okay? Excuse me. Anyway, hanggang dito lang po at sana po ay nagustuhan nyo ang ating topic at ang reaction sa nangyayari ngayon. And I just hope, no? Sa susunod nating pag-uusapan, no, ay nasaan nga ba ang ating presidente nung nangyari yung bomba? Hindi yung X-rated, Pero sabi nga raw, ay dahil daw sa may COVID-19. Ngayon, quick reaction before we leave is, even though meron kang COVID-19, there is a Zoom. There is a video. And if you have the iPad, all you have to do is use the iMovie and then record it at sabihin sa mga kababayan ko sa Marawi, ako'y nalulungkot, bla 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 bla. As ang ibig niyang president, pasensya na po ko, ako'y po ay may COVID ngayon, hindi ako makakalabas, pero gagawin ko lahat through my power, bla 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 bla. Diba? Marami nagsasabi what happened. At hindi maganda ang feedback ng mga nagsasabi at yung mga nakakaalam. Mga chong, yan ang susunod natin pag-uusapin. Where na you? Okay? Alright, hanggang dito na lang po at sana po nagustuhan nyo ang ating video. And again, please, subscribe po tayo, like, comment, at wag po natin kalilimutan na i-press ang bell notification para may video po tayo. Okay? Again, katulad po ng ating sinasabi ng ating Vice President Sara, mahalin po natin ang Pilipinas dahil tayo lang ang magtutulungan bilang Pilipino. Okay? God bless and please take care of yourself, guys. Sige po.